Buksan po natin yung Revelation chapter 17 verse 14 bilang isa sa mga patunay sa talatang iyon dito sa huling panahon na siyang panahon na ating pong kinadibilangan na ang ating pong panahon ay panahon ng mapanganib. Tingnan natin yung Revelation chapter 17 verse 14 Tagalog. Ikipagbaka ang mga ito laban sa Kordero, at sila'y dadaigin ng Kordero, sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon, at Hari ng mga hari, at ng mga kasama niya na mga tinawag at mga pili, at mga tapat na nanaig din. Sa huli pong istansa, malinaw ang pagkabanggit. Sino yung kasama niyang mananaig din? Yung mga tapat at pili. At dito sa pili, may mga scripture na maraming tinawag, ngunit konti ang napili. May mga napili, sa English is chosen. Yung chosen po, sa panahong ito ay madideceive. Binanggit din po ng mga propeta yan. Ngayon, ang chosen ng Panginoong Jesucristo, malinaw po ang 12 apostol na pang-12 si Judas at itong 11 pinalitan si Judas ni Matias at balik po ang bilang nila na 12. Yan po ang chosen ng Panginoong Jesucristo. Itong mga chosen ay hindi po sila na-deceive. At nagbigay ang Panginoon ng mga kaloob sa Ephesians chapter 4. Merong propeta, verse 11, merong pastor, merong guro, merong apostol, merong evangelista. Yung fivefold ministry, kung tawagin to, edify the body of Christ. Yung original na binuo ng Panginoon, yun po ang mga hindi na-deceive. It is the first choosing of our Lord Jesus Christ as a disciple. So pagdating sa ating panahon, tayo po ay binigyan lang din po ng kaloob ayon sa Romans chapter 11 verse 29. Na ang sabi doon, ang kaloob ay hindi nagbabago. Ngayon, itong mga nag-declare ngayon ng mga apostol, propeta, pastor, guro, at ebanghelista, ito ngayon ang problema. Okay? Bakit ko binanggit na problema? Sapagkat mostly sa atin pong panahon, sa mga nagtaas ng mga opisina, karamihan po hindi na nag-celebrate ng Sabat. Hindi na rin po sumusunod sa itinakda ng Biblia na first day of the week. At ito ang tinutukoy na mga chosen na ito po ang mga tao na nadideceive. Ibig sabihin, kapag nadeceive ang isang chosen, hindi sila matawag na tapat or faithful sa Panginoon. So, ibig natin na ang atin pong makasama ay mga faithful sa Panginoon. Ibig po natin na sa habang nabubuhay tayo sa daigdig na ito, hindi tayo mapasakop doon sa pag-handle ng 666 sa ating panahon. Na itong 666, ang hirap i-identify pero pwede siyang kubaran ng Diyos based on the scripture. So hopefully, no, as Office of the Bishop, Minister of Reconciliation, Philippine International Missionary, na iwasan natin itong galaw ng 666 na gumagalaw na sa ating panahon. Kaya binanggit ng scripture kanina, ang kasama ng Panginoon ay ang mga chosen at ang mga faithful sa Panginoon. So titingnan natin po in how many thousands of churches today, sapagkat ang ating topic ngayon ay tungkol po sa 666 or 666. Okay. So dito titingnan natin po, sapagkat mahaba po ang pagtatalakay dito, ngunit kukunin natin sa tulong ng Panginoon, lalo na po sa mga nagsusuri at maliksi ang mga kaisipan sa tulong ng Panginoon.
Revelation chapter 13, verse 18. Okay, tingnan natin sa scripture. Dito may darunungan at pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop. Pagkat sa bilang ng isang tao, ang kanyang bilang ay 666. Verse 1. Revelation chapter 13, verse 1. Pagkatapos nung binasa kanina. Dulo po yun, verse 18. Ngayon magmula. Balik tayo sa verse 1. At siya'y tumayo sa buhangin ng dagat. Nakita ko ang isang hayop na umahon sa dagat na may 10 sungal at 7 ulo. At sa kanilang mga sungal ay may 10 bilagina. At sa kanyang mga ulo ay may mga pangalan ng 10 sungal. Sa English niyan, anong tawag? Heads the name of blasphemy. Blasphemy. Okay. Actually, ang aral ng 666 sa Biblia, ang daming scripture, no? Na mismo ang scripture ay nagsasabi tungkol sa 666. May mga competition, ginagamit ang computer, ginagamit ang ibang mga pagkukompute para lumabas yung 666. At siguro mga 2000, no? Year 2005, narinig ko na po ito, na ito ay pinag-uusapan, na halos pinagbabawal din sa mga tao gumamit ng TV, ng cellphone, na merong mga grupo po na pinagbabawal ito. Ngunit hindi po natin mapipigilan sapagkat merong propesya sa Propeta Daniel na mula sa Diyos na sa huling panahon, ang karunungan, ang kaunawaan ay lalago sa ating panahon. Ibig sabihin, kung may propesya, may implementation. Ngayon, if we talk 666, nilinaw dito yung word na blasphemy. Kaso po yan. Okay? Alamin natin to sapagkat in Revelation chapter 13 verse 1 at verse 18, binanggit kanina, yung word na blasphemy and profanity, ang ibig sabihin po sa ibang terms sa blasphemy, yung nangako ka sa Panginoon tapos hindi mo tinupad. Binawi mo. Ang kaso niyan is blasphemy. Yung profanity naman, ang tawag din nun po is kalapastanganan sa Diyos. Ibig sabihin kapag meron kang pinapangako sa Panginoon, meron kang pagsunod sa Diyos at hindi mo tinupad, nilapastangan ng taong ito yung Diyos directly. Ngayon, dito po sa ating pinag-aralan ito, yung word na blasphemy, no? Yung blasphemy in profanity. Ito po ay sinundan po ng isang aral tungkol sa forbidden. Yung forbidden po ay tinawag siyang aral sa ating panahon na hindi tayo pwedeng sumira, hindi din pwede tayo maglapastangan, at hindi rin po tayo pwedeng magbago. Sapagkat kung merong chosen, praise the Lord. Pero kung ang chosen naman ito ay nadideceive, hindi tayo pwedeng sumunod. Ngunit kung meron naman ding pitfall, at kung yung pitfall na yun ay sumunod sa kalooban ng Diyos, hindi siya blasphemy, hindi siya profanity, siguro hindi na mahirap isipin sa ating panahon kung paano tayo sumunod katulad sa panahon ni Apostol Pedro, ng Juan, ni Santiago, na nung tinawag ng Panginoon, hindi sila nag-aatubili. Wala silang reason na pwedeng i-reason sa kanilang sarili sapagkat ang tumawag sa kanila walang iba ang ating tagapagligtas. So kanina yung word na profanity, alam natin ang ibig sabihin niyan ay ay kalapastanganan sa Diyos. Yung word na blasphemy, halos magkaparehas din yun. Pero yung termino sa Tagalog, yung kalapastanganan sa Diyos. Masakit po yun.
paglapastangan, katulad siya ng isang tao na may dapat ipaggalang o isang anak na walang galang sa magulang. Paglapastangan din po yun sapagkat biblically, in order ng Biblia na kailangan ng anak gumalang sa magulang. At yung aral na yun ay mula sa Diyos. Pero ngayon, ang nangyari po ay hindi mapipigilan sapagkat this evil time, under the 666, which is the evil time, ang ating katayuan ngayon ay hindi na po pangkaraniwan. Ngayon, ang ipinakita dito po sa pangkalahatang aral na binigay sa Biblia, pinaliwanag po ni Isaiah chapter 65 verse 7. Tingnan natin sa Tagalog. Chapter 65. Sapagkat yung atin pong pag-uusapan ngayon, alin ba yung nilapastangan ng tao sa Diyos? At alin ba yung mga bagay na ipinagbabawal ng Diyos, which is the word forbidden? Okay? Balik tayo sa Isaiah. Ang inyong sarili na kasamaan at ang mga kasamaan ng inyong mga magulang na magkakasama, sabi ng Panginoon, na magsunog ng kamangyan sa mga bundok at nagsisimadaw sa akin sa mga burol. Ay susukatan ko nga ang kanilang punong gawa sa kaniyang sinapupunan. Anong ginawa ng ating mga magulang? Nagsusunog ng mga... Nagsusunog ko ba tayo ng kamanyan ngayon? Bawal na po yan. Sapagkat ang ganun pong practice actually ay practice ng 66 yan. Tingnan mo tuloy mo. Ganito ang sabi ng Panginoon, kung paano masusumpungan ang bagong alak sa tungkol at may nagsasabi, huwag mong sirain. Pagkat iyan ay napakinabangan, gayon ng ang gagawin ko sa ikagagaling ng aking mga lingkod, upang huwag ko malipod silang lahat. Ngayon sa time natin po, bakit binanggit natin po napakahalaga nito? Sa time natin, if we talk salvation that we receive through Jesus Christ, yung practice ng ating mga ninuno, tinatawag siyang blasphemy and profanity, lalo na po pagdating sa time natin. Sapagkat before Christ, yung practice ng ating mga elders, ng ating mga ninuno, tulad ng binasa po ni Sister Belia, ay hindi na po pwede at hindi na applicable sa ating panahon. At dito po, ibinanggit yung paglayo nito, ang ginawa nila noon, kung isipin nyo po, from Genesis, sa 5 books lang, sa sulat ni Moises, ipinakita hanggang sa Chronicle, kung paano din po ang kanilang implementation dito. Tingnan natin, chapter 32, verse 16. Chronicle, 2nd Chronicle, chapter 32, verse 16. At ang kanyang mga lingkod ay nagsasalita laban sa Panginoon Diyos at laban sa kanyang lingkod. So, laban sa Panginoon at laban sa kanyang lingkod, sino siya? Sino ba si Ezekias? Sino ba si Ezekias? Di ba lingkod ng Diyos? Di ba propeta ng Diyos? Lingkod ng Diyos. Okay. So, from God up to His servant. So, yung binasa kanina, yung servant and supposedly chosen, the original chosen above our Lord Jesus Christ, the 12 apostles except Judas. At yung chosen sa panahon ngayon that will be deceived, ito yung mga chosen na tumanggap ng kaloob na naglagay ng office sa kanilang sarili. Na karamihan po sa mga chosen ngayon, kung mapansin nyo po, either pastors in any independent churches, ang mga worship nila ay pagan worship like Sunday. At ang masakit po, wala na silang Sabbath na celebration, which is the 7th day. Now,
Yung binanggit kanina sa binasa ni Sister Bilya, yung profanity, yung paglapastangan sa Diyos in our time through Jesus Christ sapagkat meron na tayong tagapagligtas. Pwedeng gawin nila before Christ, but after Christ, sa time natin, bawal na yan. At lumalabas na ngayon na yun po ang trabaho ng 666. Lahat po ng mga practice, lahat po ng mga ritual, lahat po ay nasa ilalim ng 666. Maraming mga nagpakilalang Christian ngayon ay nasa ilalim ng 666 na gawa. Yan na. Sa scripture tayo. Kay Propeta Daniel, paliliwanag din po niya ito in chapter 7, verse 25. Sa sulat ni Propeta Daniel. Kasi nagbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan. At lilipunin niya ang mga banal ng kataas-taasan. At kanyang isipin baguhin ang panahon at ang kautusan. At sila'y mga bibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon. At mga panahon at kalahati ng isang panahon. Yan, pag pinag-uusapan ng panahon, alam ng buong mananampalataya na ang Gregorian calendar ay hindi po original calendar, kundi ang original na calendar na sinusundan ng Hebrew, yung Hebrew calendar. Ngayon, yung Hebrew calendar, which is original calendar, if we talk Gregorian, ang Gregorian po ay pinasunod sa Hebrew. Hindi ang Hebrew ang pasusundin sa Gregorian. So, ang propesya, binanggit na po na binago ang panahon. So, sa madaling sabi, ang kaso ng blasphemy, kalapastanganan sa Panginoon, nagaganap na, malinaw na hindi lang sa panahon natin, kundi mula pa sa ating mga ninuno. At binanggit ng Malakias chapter 3, verse 7, na yung paglapastangan ng ating mga ninuno, magmula pa sa ating mga magulang. Pakibasa sa verse 7. Malakias chapter 3. Malakias chapter 3, Old Testament. Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo na magpakataligaw sa aking mga tuntunin, at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin, ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga upo. Ngunit inyong sinasabi, ano kami manunumbalik? Kailan nagsimula? Mula pa sa ating mga... Okay, tanong. Ito ba'y yung forbidden, yung blasphemy before Christ na nagaganap? Pagdating sa ating panahon after Christ, ito ba'y laban sa Diyos o hindi? Anong scripture? Malaban sa Diyos. Okay. Kailangan po makita natin sapagkat ang 666 from the prophecy, okay, binasa kanina ang mga references kung ano po ang nangyayari sa Old Testament. Sa time natin, sinulat ng mga apostol ang tungkol sa sinasabi nga natin na laban sa Panginoon against Christ. Sa Marcos chapter 3, verse 30, sa New Testament. Chapter 3, verse 30. Sapagkat sinabi nila, siya ay mga isang karumal-dumal na espiritu. 31. At dumating nga ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid. At palibasay nagkatayo sila sa labas. Ay nagpasugo sila sa kanya na siya ay tinawag. Yes. So, ibig sabihin, sa ating mga kapatid sa pananampalataya, no, mga tinatawag na espiritista, yung nagpapakast out ng demons, nag-pray, nag-healing, yung tinatawag na against Christ. Pag sinabing ikaw meron kang evil spirit, ikaw meron kang espiritu na hindi nagpapapayo, ikaw meron kang espiritong kayabangan, ikaw meron kang espiritong may pag-uugaling hindi maganda. Yung ganong character, actually, that is the character of evil. Sakop siya sa 666. Kaya ang binanggit doon sa scripture, chapter 13,
na bilangin nyo tulad ng bilang ng tao sapagkat pag sinabing tao, ang tinutukoy po niyan yung character, hindi po yung bilang ng 666 because we have more than 8 billion today. So, ibig sabihin kung 666 lang, nasa bansa lang natin, wala sa China, wala sa Japan. But in how many nations today, ang 666, nasa character po ng tao yan. Hindi po yan kayo tinatawag, walang salvation sa religion, walang salvation sa organization sapagkat ang tinutukoy po na kalaban ng Diyos ay yung character ng isang tao. So, without knowing in how many religion today in the whole universe, na marami palang mga followers in God, even Islam o Judaism, even sa Christians, na kalimitan po ay nasa ilalim ng 666. Ang akala lang nila 60 na sila. Pero binanggit dito kanina, yung scripture sa Lucas chapter 11 verse 15, ito po ang pinaliwanag niya. Kailangan po mabantayan ito ng lahat ng mga mananampalataya sa Diyos. Lucas chapter 11 verse 15. Natapos sinabi ng ilan sa kanila, sa pamamagitan ng Beelzebub, na pangulo ng mga demonyo ay nagpapalabas yan ng mga demonyo. Tuloy. At ang mga iba sa pagtungso sa kanya ay nakapagpalang sa kanya sa langit. Tuloy. Natapos siya na nakapatahok ng mga pag-iisip nila. Sa nila'y sinabi, ang bawat kaharian nagkakabahagi laban sa kanyang sarili ay magkakawatak-watak at ang sambayanan na nagkakabahagi laban sa sambayanan ay nagigiba. Di ba sa ating time, kung pag-aaral po yung the victory of Jesus Christ, the salvation of Jesus Christ, yung scripture bago siya na crucify, ang pag-persecute sa kanya, kinabaga ganun na lang. Na kung isipin mo, dapat ikatuwa ng mga tao na may gumaling, may na-cast out ang evil, binuhay ng patay, pinagaling ang may sakit. Dapat ikatuwa ng tao na mayroong nagtuturo ng nasa katotohanan, na mayroong nagtuturo tungkol sa tamang sabat ni Kristo, tungkol sa tabang pagkabuhay ni Kristo kung anong araw after 3 days and 3 nights. Pero hindi. Kung paano mayroong kritisismo sa time ni Christ physically, ganon din sa time natin. At hindi natin masisi sapagkat may mga chosen na na-deceive, na itong mga na-deceive, sila din ay sumusunod sa traditions ng daigdig nito, even Sunday worship at Sabbath of Jesus Christ. Karamihan po hindi na po gumaganap dyan. Now, sa ating time, sa pagsasaliksik, para sa akin, sapagkat maliit pa lang ako, narinig ko na yung 666. At salamat sa isang grupo, kung foreigner siya o Pilipino, na nagparating sa bansang Pilipinas. Ang tungkol po dito, medyo napaganon ka, uy, demonyo pala yan. Pero hindi natin alam kung sinong demonyo. Pag nabasa natin 666, uy, sa Antichrist, hindi natin alam kung sinong Antichrist. Pagpasok mo ngayon sa church, binigyan ka ng Biblia, pagbukas mo sa Biblia, pagtingin mo, ito yung sinabi ng Diyos, ba't iba yung implementation ng church? Kaya nung nag-charismatic ako, nasa isip ko yan, naging question yan. Hanggat dumating ako sa Metro Manila, hanggat lumalim ako sa pag-aaral sa tulong ng Panginoon, hindi nila ako masisi na ako lumabas sa Roman Catholic. At dito po, sa time natin, hindi lang ako, kundi tayo, na ang kasong blasphemy mula pa sa ating mga ninuno. Ang tawag sa Tagalog is kalapastanganan sa Panginoon. Ngunit pinagbabawal ito ng Diyos. At ang ipinakita dito na view by how to identify those are criticizing about our Lord Jesus Christ. Yung nag-criticize sa Kanya,
na bakit ka nagpaano, Sabat ngayon? Bakit nangitim ang iyong mga apostol? Bakit ka nagpagaling? Ba't ka nagpalayas ng masamang espiritu? Ba't ka nagbago ng tao? Sa time natin ngayon, maraming mga individual na nag-criticize sa mga naglingkod sa Panginoon at the same sa Diyos. Binanggit na scripture kanina. So ang kaso po niyan, blasphemy at paglapastangan sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, ang ginawa mo sa aking lingkod ay sa aking ginawa. Now, di natin alam kung ating Panginoon kung gaano kalawak ng po ang paglabag sa Diyos. Kalimitan sa mga rason ng mga matatanda. Hindi naman ako pumatay, hindi naman ako nagnakaw, wala akong ginawang masama. Siguro ligtas ako. Mali din po yun, sapagkat sabi ng Scripture, hindi tayo naligtas magitan ng mabuting gawa. But through Jesus Christ, we receive salvation. Now, ang ipinagkita ng Scripture, yung against Christ, those are criticizing to His servant. Ang tawag niyan, against Christ, sapagkat tayo ay nasa panahon ni Jesus Christ. Subalit ang kaso po niyan is blasphemy. Ang blasphemy po, ang hatol ng Diyos yan sa malalim na aral ay kamatayan. Now, kung maglilingkod ka sa Diyos, kung doon lang pupunta ang iyong pagkatao na mamatay ka lang living, useless ang iyong paglilingkod sa Diyos. Useless ang paglilingkod ng isang tao. Di ba na lang kung natuklasan niya na ito pala ang 666 na ito laban sa Panginoon? Kailangan kong baguhin at iwasan ito. Di ba na lang? Pero kung hindi, ang kaso po niyan kamatayan. Pero hindi ibig sabihin pag namatay, buhayin uli para papunta sa eternal life. Hindi. Sapagkat ang klasong blasphemy, sa madaling sabi, kapag siya'y namatay, ang tungo niyan eternal death. Hindi po eternal life. So, kailangan i-secure natin ang ating mga sarili sa panahon ngayon sapagkat ang kaso po, hindi yan basta-basta matakpan. Walang pwedeng magtakip sa isang madilim na kaso na ginawa ng isang tao. Kaya ang binigay ng Diyos na babala sa ating panahon, yung time ni Noah at saka time ni Lot. At ipinakita yung haba ng panahon ng pangangaral ni Lot in 120 years. At sa panahon din po ni Lot, na ang mga tao po halos gutom at uhaw sa lust of the flesh. At sa time natin, ganon din po ang nangyayari. Kaya ang nakakaawa sa panahon ngayon, yung mga pastor na walang asawa. At yung mga pastor na walang asawa, sikapin ng mga pastor na hindi na mag-iisip na mag-aasawa. At yung mga baong na walang asawa. At sisikapin ng bawat isa na mapaglabanan sapagkat hindi pwedeng matakpan yung time ng evil time. At ang kanyang target nito, hindi yung mga kakampi niya, kundi yung mga kalaban din ng Antichrist. Ngayon, our time, kapag under tayo sa faithful servant, ibig sabihin, ang pagtatagumpay ni Kristo, pagtatagumpay din natin. Pero kung ang time natin, ang sino man ay under doon sa chosen one, na sinasabi ng Scripture, ngunit madideceive sila, na ang pagkadeceive na ito, nakita natin sa ating panahon. Diba, mayroong pastor magpakilala sa atin, pastor. Pero ang target naman pala, mga ngagaw ng church. Pero ang ginawa natin, nagalit ba tayo? Nagmura ba tayo? Dinimanda ba natin? Hindi. Nakangiti lang tayo. Sapagkat doon sa pitfall one, nilinaw ng Scripture, nagtagumpay si Kristo, magtagumpay ka rin. Ang binanggit doon sa Scripture, ang mga kasama ni Kristo, yung mga pili at tapat. Ngayon, kung alanganin ka doon sa mga pili, dito ka sa tapat. Pag dito ka sa tapat, anong gagawin mo? Makipaglaban ka, magdemanda ka sa pulis, sa NBI. Yung pagsubok dumaan sa atin, nagdemanda ba tayo sa NBI? Because we are not under the chosen. We are under the faithful one, which is our Lord Jesus Christ. Nagdemanda ba kayo? Nagdemanda ba ang sino man? Ang daming mga churches bago tayo naging ganito.
Ilang pastor na kausap ko. Yung isa naging vice mayor ng Montalban. Anong ginawa? Away-away, korte-korte tungkol lang sa mga church na tinayo. Para sa akin, bigay na yun. Gustong hingin, bigay. Alam natin kasi ang kaso ng blasphemy. Kung hindi mo kayang habulin, ang Diyos maghabol yun someday. At ito na nga ang ating hinaharap ngayon. Sa bigat ng ating problema bilang mga lingkod ng Diyos sapagkat maraming naapektuhan. Dahil ang gusto na ng tao maglingkod sa Panginoon, hanggang lingkod lang pero walang pagbabago. Kaya ito po, yung kaso na ito, hopefully maiwasan natin sapagkat ito ay laban sa Diyos, laban sa banal na Espiritu. Okay. Yung binanggit natin, yung word na forbidden, okay, yung pinagbabawal ha, yung pinagbabawal. Siguro sa lahat ng religion, lahat ito ay pinagbabawal. Simulan natin sa Exodus chapter 20 verse 7. Exodus chapter 20, Tagalog tayo. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos na walang kabuluhan. Sapagkat hindi aariin ng Panginoon, walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ano bang minsan nakita natin? Kalimitan. Binabanggit natin, Diyos ko po. Pag may nahulog na kabero, Diyos ko po. Pag may tumawid na ganito, Diyos ko po. Maraming nagsabi sa 7:21, Panginoon, Panginoon, ngunit hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang makapasok lang, yaon lamang gumaganap sa kalooban ng Panginoon. Ngayon, ipinagbabawal na po yan ang paggamit sa pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. I hope matraining ang ating mga kapatid sa pananampalataya, no? Tungkol sa paggamit na yan. Halimbawa, merong nagsabing siya ay nasa Diyos, pero hindi naman siya naglilingkod sa Diyos. Siya ay binyagan mula nung pinanganak at kinasal sa pare. Ngunit hindi naman siya naglilingkod sa Diyos. Pinagbabawal na po yan. Na kung kinasanayan ng tao, since then, up to now, sino man tao sa daigdig na ito, ang maging kaso niyan is profanity or blasphemy. Yan po ay kalapastanganan sa Diyos. Ngayon, itong blasphemy, kamatayan pong kapalit niyan. Pwedeng kamatayang spiritual, pwedeng kamatayang physical. Pagkakamatayang spiritual, buhay siya ngunit nasa kanya ang karakter ng 666. Pagkamatayang physical naman at kinamatayan ng tao, yung 666 na karakter, wala siyang tatanggapin na eternal life. Sapagkat binanggit ng 1 Corinthians chapter 5, nabasa na po natin last time, na yung katawan ibigay kay Satanas. Ano ba yung dinanas ng katawan? High blood, diabetes, cancer of the bone, sakit sa baga, sakit sa atay. Lahat ng nangamatay karamihan sa ospital. Bakit namatayan? Atake, high blood, sakit sa puso. Yung katawan ibibigay kay Satanas. Yung kalot espiritu sa Diyos. Tanong, alam ba natin ang isip ng Diyos kung saan dalhin yung kalot espiritu na yun? Siya nag-create ng darkness. Ngayon, kung ang katawan namatay, na conquer siya ng 666, walang patutungang eternal life yun. Sapagkat ang binanggit ng Biblia, ang para sa second death, Revelation chapter 21, verse 8, pakibasa mo na sa Tagalog. Yung papunta sa second death, which is eternal death. Chapter 21, verse 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga katagpagpaglag, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapaklapit, at sa mga manggagawan, at mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa mga
lahat ng mga sinungaling. Oh. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatan ng hiligan, sa apoy at asupre, at siyang ikalawang kamatayan. Anuhin mo yung meron kang 10 billion kung sinungaling ka naman. At papunta sa eternal death ang taong yun. Anuhin mo yung 50 billion kung ipagtanggol mo ang kasinungalingan. Mali ng scripture eh. Saan papunta? Sa eternal death. Pinagbabawal dyan yung manggagaway. Bakit marami pa ngayon yung manggagaway? At mayroong manggagaway na sinita natin. Surrender mo sa Diyos yan. Ayaw. Nagsumbong doon sa isang kapatiran. Oh, sabi ng kapatiran, ba't di ka na nagsimba? Hindi, pinapasurrender sa akin ni Bishop yung nalalaman ko. Dito ako kumita. Sabihin na lang natin, naningil ka ng singil doon sa mga hilot mo or bla 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 mong panalangin. Orasyon mo nang ginamit. Okay, bigyan ka ng 100 years. Bigyan ka ng 150 years. So inisip mo, regalo na sa'yo ng Diyos yan. Pero yung pagiging sorcerer, hindi mo binitawan yan. Wala kang asang eternal life. Mas maigi pa ang isang sanggol na binawayan ng buhay na wali pa niya nakita ang takbo ng mundo. Mas maigi pa. Ay tayo ngayong nagkaedad. Tayo ngayong mga nagpatawag na lingkod ng Diyos. Tayo ngayon nagsasabing tayo mga chosen. But mostly sa mga chosen are deceived. Saan sila na-deceive? Sa maling pagsunod sa Diyos. Ano yung maling pagsunod sa Diyos? Wala ng Sabat, wala ng first day of the week. At kalimitan sa mga chosen person, ngayon sa panahon natin, kumalat ito sa buong daigdig. Ibig sabihin, ang issue ng 666 hindi lang sa bansang Pilipinas kundi sa buong daigdig. Kaya po meron ng mga propesiyang iba na ang the coming of our Lord Jesus Christ, yung second coming, nagkakaroon na po sila ng pag-declare last 2003. Yeah. Hanggang ngayon, inaasahan nila yung the coming of our Lord Jesus Christ. Pero, yung kaso ng blasphemy at saka profanity, actually, because of our Lord Jesus Christ, ang pagiging absuelto natin sa pagiging makasalanan, tinubos tayo. Yan ang ganda pakinggan nun. So, that is why we receive salvation through Jesus Christ. But yung mga saved in Christ, sila ngayon ang gaganap doon sa mga utos ng Diyos. Na yung utos ng Diyos, hindi natin magampanan dahil tayo nagkasala. By His ordinance, masusundan po natin yun. Scripture, like the Sabbath of our Lord Jesus Christ, the perfect first day of the week, yung New Year, yung the perfect birth of Jesus Christ, Passover, Pentecost, Feast of Tabernacle. Ituturo po niya ngayon yan. That is the word of the ordinance of our Lord Jesus Christ. Ngayon, kapag ang mga saved in Christ, by mouth lang, by thinking lang, not by heart, ang kaso na blasphemy hindi po matanggal. At tayo din nakakaalam sa ating panahon, ang daming namatay ng kanser. Mga pastor pa. Ang daming mga naglilingkod sa Diyos na iba't ibang kaso sa ospital ang dinanas ng mga sakit. Kaya ang tanong ko sa sarili ko, anong purpose ng scripture? Bakit natin binabasa at pilit sinisikap na sampalatayanan? Para maalis sa atin lahat yung sumpa. Kaya binanggit na yung scripture, Romans 8:1. There is no condemnation in Christ. Yes. But if you are in Christ, sabi ng 7:21, ang papasok lang sa karya ng Diyos, yaon naman gumaganap. Yung nagsasabi na Panginoon, Panginoon, that is the gospel of grace. At hindi ka pwedeng manatili lang sa gospel of grace. You need to enter the kingdom of God sapagkat ang mundo, ang daigdig magkakaroon pa ng war. Physical and spiritual war. Ngayon, ang nasa loob ng karya ng Diyos, sila is-secured. Ang is-secured hindi po mga taong kanseros. Ang is-secured yung mga taong pinagaling niya.
pinalakas niya, pinatitibay niya, at lumabas sa sistema ng traditions of men. At sila yung gumaganap ng mga kautusan at palatuntunan ng Diyos. Ang tawag sa kanila, mga faithful servant. Pag sinabing faithful servant, tapat, saan maging tapat? Spiritual, literal, and physical. Sila yun. Kaya po, ipinakita sa scripture yung word na blasphemy, isang salita na binanggit ng Revelation chapter 13. Nasa ilalim po yan ng pag-handle ng 666. Bilang siya ng mga tao pero hindi dami ng tao, kundi mga tao na may karakter tulad nung nag-criticize kay Kristo, tulad din sa panahon natin ng mga taong nag-criticize sa mga lingkod ng Panginoon. Sino nag-criticize sa panahon ni Jesus Christ? Mga followers lang ba ng mga simple? Hindi, mga leader ng churches. Kaya sa aming panahon, mga tinawag sa paglilingkod sa Diyos, pag leader ka ng church, umanda ka sapagkat ang mag-criticize sa iyo, mga marurunong na rin. At hopefully, ang ating kapatid sa panampalataya, si Pastor Marcy, sa Mindanao, sa Jinsan, palakasin ka ng Panginoon, pagtibayan ka sa paglilingkod, kasama ang mga followers in God through Jesus Christ. At ako'y sumampalataya na sa ating paikipagkaibigan, Pastor Marcy, pagpapalain ka ng Diyos. At yung pagpapala na yun, hindi mula sa amin, kundi mula sa Diyos. Dahil mula sa Diyos, lahat ng ating hinahangad at hinihingi sa Panginoon, may darating na panahon upang ipagkaloob ng Diyos ang ating pong mga kahilingan. So, walang problema kahit ang ating church medyo simple. Ang mahalaga ay yung makapaglingkod tayo. Hindi sa paraan ng 666, kundi sa paraan ng Diyos. Kaya, sa grupo, marami o konti man, ipinakita ng Scripture na kung gumawa ka ng tama at may nag-criticize sa iyo, ang iyong nag-criticize, yun po ang mga 666. So, kapag na-identify mo sila, sa time ng ating Panginoong Jesucristo, hindi niya criticize ng mga tao. Binabayaan lang at hiningi pa niya ng tawad mula sa Ama, yung mga nag-criticize sa kanya. Hindi mo siya pwedeng gantihan. Hindi mo siya pwedeng balikan, kundi panalangin natin sa Panginoon na sila din ay makaalis doon sa sistema ng 666. Hindi nila alam eh. Walang alam ang tao. Ito ang itsura ng 666. Sample, 1 Samuel, chapter 17, verse 43. Kung paano pinakita ng Diyos. Chapter 17, verse 43. Filisteo kay David, ako ba ay aso? Ikaw ay paralito sa aso na may mga tungkol. At kilait ng Filisteo, at kinait ng Filisteo si David sa pamamagitan ng kanyang mga Diyos. At sinabi ng Filisteo kay David, halika at aking ibibigay ang inyong laman sa mga ibon, na ipapawid at sa mga hayop sa para. Diba? Anong ginawa nila kay David? Yung sinabi nila laban sa hari ng Diyos, ang kaso niya blasphemy, paglapastangan sa Diyos. Sapagkat sa time natin, mula Amerika hanggang Pilipinas, kinikilala si David ay hari ng Israel, lingkod ng Diyos. At kinikilala din kung paano nagkasala si David laban sa Diyos. At kinikilala din kung paano humingi ng tawad si David sa Diyos. At ang masakit dito, yung mga Pilisteo na nag-criticize kay David, ang kaso noon ay blasphemy. At yung kaso na yung kamatayan ng hatol na yun. At hindi ko maniwala sa salitang ang parehas lang naman tao mamatay. No. Iba ang kamatayan sa mga taong walang kaso sa Diyos.
Iba ang kamatayan sa mga taong may kaso sa Diyos. Nagkaiba po yun. Sapagkat yung namatay sa spiritual, hindi sila nakikiayon sa takbo ng mundong ito. At hindi sila pwedeng habang buhay na pasundin sa sistema ng 666. There is a time that God will stop even in any individual or organizations. Nahimik ka lang, sundin mo lang kalooban ng Diyos. No need to go to court. Sundin mo lang, manahimik ka lang. Huwag mo i-depensa sa sarili mo, ang Diyos magdepensa sa iyo. O paano pastor yung mga korte, hindi nakikita? Lobi ng Panginoon na in how many thousands of judges ngayon. Hopefully ang mga judge, wala ng mga kasong pangahawakan. O di mag-construction na lang sila. Pero dahil sa maraming kaso po, ang ating bansa, left and right ang kaso, may mga tambak pa, mga pending cases. Hindi pa nahusgahan ng mga abogado, mga pending yun, sa daming kaso. Ibig sabihin, sa daming violator. Meaning, ang 666 talagang umiikot na sa bawat individual. Napunta tayo sa kustodial ng Valenzuela. Tinanong natin yung isa, anong religion mo? Christian, ikaw, Katoliko, ikaw. Alos karamihan. O ba't nandito kayo? Kasi sir, may ganito, may ganito. Kaso, ang dinanas ng bawat sino na nasa loob ng kulungan. Ngayon, sa kasong yun, nakamatayan ang kapalit. Kung physical, huwag namang mangyari. Kung spiritual, huwag namang mangyari. Kasi pag sinabing kamatayang spiritual, sa akin po, ang isi-share ko po sa inyo, sa ating mga kapatid sa pananampalataya, sa mga sumusubaybay. 3 years hindi ko naintindihan yung aral. Para sa akin, anong silbi ng aral na akin pong susundin at matutunan? Mabuhay bang pamilya ko? Magkaroon ba ako ng maraming pera? Unang tanong ko yun. Dapat nakita kong mga kapapastor, may sasakyan, may mga magagandang bahay. Pero bandang huli, pinanawa sa akin ng Diyos na higit ang pinakamayaman, yung nakasunod sa kalooban ng Panginoon. At after 3 years, 4 years, sa experience ko, na kapag hindi naintindihan ng sino man in how many years ang tungkol sa aral ng Panginoon, that is death spiritual. Ngayon, kung patay sa spiritual ang ganun, anong dapat natin gawin? Dahil hindi pa naman siya patay physical. Babaguhin ng Diyos yun. Yung mga bagay na yun, sapagkat may mga separation ng Panginoon na gagawin. Pero ang Diyos gagawa, hindi po tayo. Kaya ang 666, pina-identify ngayon. Anong karakter nitong mga 666? Actually, ang mga leader, ang ipinakita sa time ni Christ, yung under the profanity, yung pag-criticize sa Panginoon sa mga good works na ginagawa niya. Tulad ng come out from among them sa time natin, saan tayo lalabas? Mula sa traditions of men, Colossians chapter 2 verse 8. And chapter 17 verse 4 and 5, Revelation. Ngayon, paglabas mo, anong gagawin mo ng tao? Okay, naging pastor ang marami, nag-independent ang marami, hindi na nag-Roman Catholic, tulad ng ating dinatnan sa iba't ibang lugar sa Antipolo. And yet, nakita natin, Sunday worship. Sabi ng pastor, siguro kami chapter, kayo yung min. Sabi ko, mali. Naisip niya, okay to. Ako palang leader dito, di ako masunod. Ginawa nga niyang gusto niya. So bakit ko naman ipapa-under sila as chapter? Walang ganon sa scripture. Church of Corinth, Church of Galatia, wala pong ganong chapter and local chapter, main chapter.
Hindi po biblical, saan galing yun? Hindi ko ina-accept yun. Sapagkat ang alam ko, sa tulong ng Diyos, pag tinanggap mo ang Panginoon, pag ikaw calling talaga sa servant sa Diyos, susunod ka sa tama. Sabi, sa time natin, sa salitang simple, kung minsan kapag pinagbigyan mo na tingin ikaw ay mabait, inaabuso. Pero kahit inabuso ka, huwag mong asahan na gantihan mo. Asahan mo na ang Diyos gaganti sa iyo. At one day, ipapakita sa iyo ng Panginoon ang kanyang kalooban, bakit niya pinahintulot yan. Para makita mo ang 666 sa buhay niya na nasa kanya pala, wala sa iyo. Dahil wala sa iyo, hindi mo siya pwedeng i-criticize. Close your mouth. Gando na lang. At dito, ipinita sa scripture, yung kababasa lang, yung example, pinakita ng scripture, anong example. Halimbawa, magulang ka, naglingkod ka sa Panginoon, nangaral ka, tapos babalikan ka ng salita na parang kinikriticize ka. Yung taon yun, 666. Wala siyang nakasulat sa noo, pero yung taong yun may karakter na 666. Ang gagawin mo, bantay ka sarili mo. Maging prayerful ka sapagkat mostly, ang ikukorek ng 666, hindi ang kanilang sarili, kundi ikaw. Pag mahina ang inyong understanding sa spiritual, pwede kang manghina na, ganun pala yun. Hindi ganun. Kapag faithful ka, lahat ng kalusugan ibibigay sa iyo, kalakasan ibibigay sa iyo. Hindi ka pwedeng makicompromise. Anong ibig sabihin compromise? Nasumpungan man yan tama, yung 7th day of the week sa Panginoon at yung first day of the week sa Panginoon, and then makijoin ka sa paganism practice. Ang hirap noon. Ngayon, hindi ka 666, bukas 666 ka. Anong magiging ang sitwasyon sa buhay? Struggle yan. Hindi alam ang magiging destinations. Ganap na ng ganap sa kalooban ng Panginoon. Hindi niya alam na siya na pala ay na-conquer ng 666. Hindi niya alam. Kaya sabi ng propeta Oseas 4:6, my people are fierce because the lack of knowledge. Kulang sa kaalaman. Tulong ng Panginoon, kailangan natin ng kaalaman muna sa Panginoon. Okay. Isa yan sa mga example. Ngayon, pagdating sa ating panahon, if we talk family or group, no? Sa Proverbs chapter 20, verse 20, siguro Tagalog tayo. Proverbs chapter 20, verse 20. Yang sumusumpa sa kanyang ama o sa kanyang ina. Ang kanyang ilawan ay papatayin sa salimuot na kadiliman. Sipin niyo. Either sons and daughters, even in any family, those are children and daughters na may ganong pananalita laban sa magulang. Nasa kanya ang 666. At humanda ka sapagkat ang 666, yun ang posibleng mag-trigger para sunugin ang buong bahay. Pag hindi mo na-identify mo ang 666, kailangan alam mo paano mo siya pugnawin. Hindi mo pwedeng patulan ang pagsisindi ng apoy ng 666 inside of your house. Kailangan patayin mo na kaagad. Anong paraan? Pagpakumbaba, pagiging mahinahon. Hindi mo pwedeng gamitan ng tapang at pagsindak sapagkat yun ay 666 at yun ay identification ng 666. Ugali siya. Hindi po siya hangin o anino or bagay na makikita mo or may sungay o pulang mata, hindi po gina. Next one. Chapter 30, verse 11. Chapter 30, verse 11. May lahi na tumutungayam sa kanilang ama at hindi pinagpapala ang kanilang ina. See? Ano nangyari sa bansa natin? Di ba? Napakayaman ng bansa natin. Bakit ang daming problema ng mga Pilipino
sa kahirapan. Away dito, away doon. Drugs dito. Oh. Paano ini-implement ng ating barangay ang pag-handle ng mga cases sa mga reklamo ng mga residente? Paano mag-handle ang ating mayor, ang ating police, ang ating DILG, ang ating Armed Forces of the Philippines pagdating sa crime? Paano hinandle ngayon sa ating panahon? Sa kabila ng mayaman ng ating bansa. Sabi ng scripture na binasa natin, there is a generation that curseth their father. If we talk spiritual, ang mga lahi, siguro bago tayo pinanganak, sila na mismo din ang nagsira, naglapastangan sa salita ng Diyos noon pa. Like Malachias chapter 3 verse 7. Now, pag dinala mo siya sa literal na generations and father, in every family, marami na rin mga anak natin na may ganito na rin pong ugali inside of our house. Spiritual and literal. Ngayon, Pastor, wala naman akong anak. Paano yan? Sabi ni Paul, kayo ang aking mga anak sa Ebanghelyo. Kung wala kang anak physical, may anak ka sa labas na dapat mong turuan. Eh ngayon, wala ka ng anak, wala kang tinuruan, wala kang dala sa Panginoon, anong tawag sa'yo? Di ba? Huwag naman mangyari sa panahon ni Isaias. Sabi ng babaeng mahirap, ito nang huli naming saingin, pagkatapos yan, mamamatay na kami. Sabi ng propeta, hindi, sundin mo na sinabi ko. Lutuan mo ako. O, sabi ng babae, di naniwala siya, propeta ng Diyos. Faithful servants of God. Nung ginawa ng babae, napuno ang tapayan sa trigo. Sa ating panahon, ang mga lingkod ng Diyos, pahirapan ang pakiusap. Kailang kumbinsihin ka pa para maniwala ka. But let God in our time to enforce His power, blasphemy against God, profanity against God. Ang hirap niyan. At dinanas natin, hindi lang sa bansa, kundi sa individual. Kaya kung may crisis ngayon, actually, hindi po yan dahil sa naghirap ang ating bansa. Dahil sa ang tao po ay napasunod sa sistema ng 666. Ito ay hindi organization, kundi ito ay ugali ng isang tao. Kaya sa tulong ng Panginoon, ipinakita ng Scripture kung sino ang kasama ng Panginoon sa panahon ng kanyang kingship time. Chosen and faithful. Yan ang pinakita niya. At dahil chosen at faithful, under Revelation chapter 17 verse 14, dito ngayon i-implement niya sa kanyang kingship time under his government. At yung kanyang panggoberno ay nasa ilalim ng propesya ng propeta Isaiah in chapter 9 verse 6. At yung panggoberno niyan, yan po ang pairalin niya against the 666. Ano ba yung implementation niya against the 666? The seventh holy convocation. Ano ba yung the seventh holy convocation? Sapagkat sa Biblia may mga 7 thunder, 7 church of ages, 7 trumpet, daming 7. At binahagi sa atin yan, yung tungkol sa mga 7. Anong makuha natin dyan? Naguguluhan ako. Ngunit ang pinakita lang po niya,